Red. Mait. Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to, pag-usapan natin Dior Homme Intense. So for the note breakdown, top note niya is lavender, middle notes iris, ambrette, at pearl. Ang base notes niya, Virginia, cedar, at vetiver. Yung initial scent niya, sa initial spray, very inviting. Ang napansin ko, ang lakas kaagad. Yung lavender, kahit sang pabango ko yan na amoy, ang nakukuha ko, parang ang sosyal. Parang may pera yung nagsusuot. Something clean, medyo may spice. Ang powdery, ang inviting niya, parang mas may enjoy ko siya kung hindi ako may suot. Alam mo, ibang tao dumaan. Suot sila na may lavender or sabihin natin suot to. Mas may enjoy ko yung amoy pag naglinger na sa akin, pag namoy ko sa akin, kaysa yung pag inamoy kong ganyan. Tapos gusto ko lang i-emphasize, ang na-notice ko dito, unang spray mo, parang ang lakas-lakas niya. So, medyo may expectation lang ako na, na maglalast yung ganong projection. Pero dito, hindi siya ganun ka... Parang for the first few minutes, ganun, ang lakas ng projection. Pero unti-unti, liliit. Yung scent niya, magta-transition, papuntang mid, lalabas yung iris. Yung iris, para sa akin, very complex na pabango. At pag sinabi mo kasing Dior Homme Intense, hindi mawawala yung iris. Sabi nga ng ibang tao, lipsticky. Pag sinabi mong Dior Homme Intense, ganun yung... Parang ganun lagi yung minimension, lipsticky. Hindi ko rin alam kung paano nila na sabing lipsticky yung amoy. Kasi kung lalaki naman yung gumagamit na ito, siguro nakipaglaplapan muna sila para maamoy, no? Para ma-confirm. Joke. Pero ni-research ko, ang iris, widely used for cosmetics. So, yun. Yung iris para sa akin, ang complex na amoy. Nakakatuwa kasi isang note lang siya pero parang ang dami mong makukuha. Ang earthy, ang woody, powdery, ganun pa din. Tapos, working in conjunction siya doon sa ambrette na nagbibigay ng may warmth, ang musky. So, tapos may pearl pa na nagdadagdag ng freshness. So, na-maintain niya yung medyo sweet din siya pala sa umpisa, no? Hanggang dito, may ganun pa rin siya. Hindi, walang parang sweetness na lamang sa freshness, ganun. Ang swabe lang. Tapos, ang sophisticated, yun pala yung word. Dior Homme Intense, ang sophisticado. From top hanggang bottom. Sabi ko nga kanina sa lavender, di ba parang may pera yung gagamit. Pagdating sa mid, lalo nang lumalabas na parang pangmayaman to. Parang mayaman yung nagsusuot. Pagdating sa dry down, lumalabas na yung woods. May something creamy, earthy, ang elegante. Dito ko mas napapansin na lumit na talaga yung projection. So, longevity niya, very, very, very good. 10 hours, baka lumalagpas pa. Kasi ang tagal talaga niya naglalast eh. Yung projection niya, ilang minuto lang na malakas yung projection. Pero, okay, sige, lumit yung projection. Yung sillage niya kasi, yung amoy na naiiwan sa central, ang grabe, ang swabe. So, parang nako-compensate niya yung pagliit ng projection. Hindi siya yung tipo na pagpasok mo sa venue, aalingasaw ka kagad doon. Hindi ganun yung dating niya sa akin eh. Siya yung maliit na lang yung scent bubble, pero naglakad ka, maglilinger sa akin yung amoy, nag-iiwan ka ng magandang scent trail. Ang sophisticado nung naiiwan na amoy, ang elegante. Ang amoy mayaman niya talaga sa akin eh. Hindi ko rin masabi na parang pambata siya. Yung vibe na binibigay niya sa akin is yung medyo may narating ka na sa buhay. Ganun yung impression ko dun sa amoy. So, medyo mature yung age na feeling ko suitable para gamitin to. When and where to use sa malalamig na lugar. The best talaga siya for date night. Yung intimate. Pero tingin ko pwede rin siya mga formal events, ganun. Basta make sure lang na medyo malamig yung yung setting. Nagamit ko na to before na hindi ganun kalamigan. Hindi ko siya na-enjoy. Yung personal na ikaw lang, yung parang kahit wala kang pakialam dun sa ibang tao or sa feedback na ibibigay nila sa'yo kung bibigyan ka man ng compliment.
Yung ako lang mismo, parang hindi ko siya na-enjoy na hindi ako naging wala siyang wow factor kapag hindi malamig. Ganun. Pero kapag sa malamig, tumataas yung rating mo sa kanya. Bangong-bango ako dito. To be honest, yung unang beses na naamoy ko to, hindi ganun kaganda or okay, parang ganito kasi yung kwento. Noong mga bago-bago pa lang ako sa groups, sa mga Pampinoy, ang taas na expectation ko dito. Kasi yung mga foreigners, mataas talaga yung rating nila dito or yung mga feedback magaganda. Malamig sa kanila eh. So, normal, natural. Mga Pinoy, pag pinopost to sa group, parang kakagulo, ganyan. Tapos, pag may nagpo-post na for sale, either full bottle or decant, nabibenta, nauubos ka agad. So, ang taas na expectation ko. Nung nabili ko to, dalawang pabango yung binili ko noon eh. Ito at saka Sauvage Eau de Parfum. Sauvage Eau de Parfum, para sa akin, familiar na yung pang-amoy ko. Ibang concentration lang, pero same scent DNA naman ng OG na EBP yun. Nung inamoy ko to, parang sabi ko, ito kasi expectation ko, parang hindi niya na-reach. Parang dito lang. Hindi siya mabango, pero nag-expect lang ako ng sobra. Pero, after some time, nung nagamit ko siya sa mga tamang setting or tamang, eto talaga yung paggagamit mo. Mga date nga, ganyan. Ang bango niya. Tsaka, nagustuhan siya ng wife ko. Talagang ang magic sa kanya nasa cooler weather. Tsaka, pas pang intimate, mga close encounters. Pwede siguro siyang office scent. Oo, pwede rin siyang office scent. Pero yung lifestyle ko kasi before, lalo na tawag dito, fieldwork, hindi bagay eh, mas pang Sauvage. So anyway, over time, mas na-develop ko. Kumbaga nakuha ko na yung tamang kung kailan mo siya gagamitin para mas ma-enjoy mo siya. Bagay siya for formal events, mga gathering na panggabi. Mas bagay siya sa dress up kaysa casual. Yun yung dating niya sa akin. For age suitability, tulad na sinabi ko kanina, mas bagay siya sa mas mature na market. Pero, insert ko dito yung video, pinamoy ko kagabi sa dalawang pamangkin ko na babae, na teenagers. Ito yung sinabi nila. Wala ko ba magic? Pero matamis kaya. Ito yung cream. First na matamis. Na-test namin, may pinya sa... Rate 1 to 10. 10 agad? Perfect. Para siyang cool, bagong ligo. Ito si June, isang alaga. Ano yung itsura ng lalaki? Poging taga Ateneo. Tapos nagba-basketball. Nagpa-basket. Varsity ng Ateneo. Bakit lagi Ateneo, hindi Lasal, hindi UP? Okay. Yan lang. Is this the magic? Yan yung magic. Amuin mo lang tapos sabihin mo lang kung anong naamoy mo. Describe mo lang yung scent. Para siyang thirsty. Galing nila mag-describe, diba? Talo ka. Amoy kastanya. Kung i-rate mo siya from 1 to 10. Mga 8. Takas din. Si Happy 10 eh. Para siyang naisip namin, parang thirsty siya na parang cold. Ang galing ah. Ikaw naman, taba. Naamoy ko na yan. Amoy amoy cinnamon siya. Baka yung pagkain yung naamoy mo. Walang cinnamon dyan. Walang cinnamon. Amoy cinnamon. Ayaw ko walang spicy na amoy ko. Pero Baka yung dessert natin mamaya yung naamoy mo. oo nga naman. So, yun yung sinabi nila. Medyo nagulat ako, nag-expect ako na hindi nila magugustuhan. Pero, ang taas ng score eh. 10 tsaka 8. Tapos, ano may sinabi ni Happy? Atenista na nagbabasketball. So,
Pag sinabi mo tenista kasi may pera, diba? Parang ganun yung vibe nun eh. Tapos si Ryza, ganun din, mataas din yung score 8. So, ibig sabihin, pasok sa teenagers. Gustong gusto ko tong pabango na to. Lalo ngayon, nung nag-grow na siya sa akin, nung nag-develop na. Kung papipiliin ako ng 10 pabango, sigurado kasama to. Pero dahil honest review to, magbibigay ako sa inyo ng naisip kong possible reasons kung bakit hindi mo to magugustuhan. Number 1, yung Iris Note. Although, gustong gusto ko siya, at napaka-complex niya for me, yung pagiging kaamoy niya yung lipstick or cosmetics, pwedeng magbigay ng reason sa'yo na hindi mo siya magustuhan. Baka kasi, hindi siya yung traditional na manly, masculine na fragrance. Kahit for me, very masculine to. Baka yung amoy ng Iris magbigay sa'yo ng hindi traditional na parang sauvage, diba? Number 2 reason, hindi siya ganun ka-versatile. Sinabi ko nga kanina, may mga occasions talaga na lalabas yung wow factor eh. Pero hindi siya, again, hindi siya katulad ng sauvage na pwede mong gamitin araw-araw. Number 3, in relation din dun sa number 2. Kung hindi mo siya pwedeng gamitin araw-araw, tapos yung number 3 is yung presyo. Since Dior siya, mahal siya. Dior Intense, mahal din talaga. Medyo may price tag. So, in relation dun sa number 2 na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime, parang mas manghihinayang ka dun sa presyo. Possibly. Unless well-off ka or meron kang extra. Okay talaga siya. Pang-apat, yung pagiging powdery niya. Kung sinabi mo Dior Intense, hindi mo wala yung powdery. So, medyo katulad nung isang reason kanina, may mga lalaki kasi na parang off-putting sa kanila gamitin yung mga powdery scents katulad nito. Yung number 5, yung sa age. Pero personal ko to ay, kumbaga, nung hindi ko pa napapa-review or napapa-amoy dun sa mga pamangkin ko. Para sa akin kasi pang mas mature na market siya eh. Pero since may contradicting yung sinagot ng mga pamangkin ko, baka hindi na to dapat kasama dun sa reasons kung bakit hindi mo dapat bilhin to. Pero ulit, overall, para sa akin, okay to. Kung may extra pera ka para dito, I mean kung medyo pricey nga kasi siya eh, mabigat na reason yan para hindi mo to bilhin eh. Pero kung well off ka, kung willing ka mag-shell out para sa ganitong klaseng pabango, pwede siya, I-recommend it. Sabi ko nga, kasama to sa top 10 ko na, or sa mga 10 pabango na ikikip ko. Although, I strongly suggest na mag-decant ka muna kung di mo pa to naamoy, para matry mo muna. Sa mga nakapag-try na nito, or sa mga nagkagusto dito, or sa mga hindi nagkagusto dito, lagay nyo sa comment section kung ano yung thoughts nyo tungkol dito, kasi yung mga ibang nanonood malamang naghahanap na ibang feedback. So, kung nagustuhan niyo yung video, pa-like at pa-subscribe. Thank you.